Mr. President, Mr. President, Yes. Senator Judge Ralph Recto would like to intervene to clarify. I just want to finish this. I will recognize Senator Recto. Thank you, Mr. President. Please submit. Anong tax declaration number? Hindi ko alam eh. Hindi ko makita rito. Anong tax declaration number noong bahay mo? Dahil sinabi ng abogado mo, magkaiba yung tax declaration ng improvement. Improvement yung bahay mo, yung kinatatayuan, lupa, magkaiba daw ang tax declaration. Kaya tinatanong ko yan. Ang nandito lang ho yung tax account number. Kaya nga, ang tinatanong ko yung tax declaration sapagkat ang alam ko, yung tax declaration ng lupa at ng improvement magkasama. Hindi nga ho, iba nga ho ito. Iba yung account number kaysa sa tax declaration. Can I have somebody to help me? Hindi ko alam yan. Yeah. Well, all right. I will recognize the gentleman from Batangas to help the witness. Thank you, Mr. President. Mr. President, baka siguro dahil may kinalaman to sa real property taxes, ito araw-araw trabaho ng asawa ko bilang governor sa lalawigan ng Batangas. Sa pagkaintindi ko, dalawa ang lote pinag-uusapan niya at may isang improvement na bahay. Oh. Posible po na dalawa o tatlo yung tax declaration niyan. Ang isa doon sa isang lote. Yung isa naman doon sa pangalawang lote. Opo. At posible may isa pa yan para sa bahay. Opo. So posibleng tatlo ang tax declaration ho ninyo o di kaya dalawa. Di sabihin niya kung tatlo o Kaya nga dalawa. tatanungin ko. Tama ba yun na sa dami ng mga dokumentong pinamarkahan ninyo kanina, ang binabayaran ninyo, may tax declaration kayo para sa dalawang lote. Opo. At meron din kayo binabayaran na isa pang real property tax para sa improvement o bahay o building. Opo. O, ano yung, Sa mga tuwid, tatlo yun. Opo. Sa isang taon, tatlo ang binabayaran. Opo. di sabihin mo kung para maintindihan ng husgado. Ano yung mga tax declaration for the house? Hindi ko nga ho alam kung saan yung dito eh. Ito ka na, dito na ho ng resibo. Wala ho akong tax declaration number na alam eh. Pwede ako bang lapitan para tignan ko yung resibo? Opo. Eh ano ang resibo? Resibo yan. Building, ito. Building. Your Honor, please, I was about to propose, if it will not be asking too much, that the witness be given up to tomorrow so that he can examine his... This is a 20-year-old transaction, Your Honor. He may have in his possession the tax declarations that are being touched in the question of the Honorable Court, Your Honor. He's under cross by the prosecution. If they agree, well, I have no objection. Ganito yan eh. Ang bahay ko lang dito. Because wala pong, the way I recall, Your Honor, there is no tax declaration that he had testified of, but tax receipt. Alam mo, Mr. Counsel, paano ka magbabayad ng real estate tax na walang tax declaration? Yung
yung may owner of the property will make a declaration for real estate purposes of his land and the value of that land, the assessed value That's correct, Your Honor. But per lot. Kaya nga, tinatanong ko kung anong tax declaration yan. meron ba? Oh. Si gentleman from Batangas. Mr. President, yung hawak po niya ay resibo. Kaya nga, Oo. So, hindi yung tax deck mismo. Correct. Pero tama po yun. Nakita ko yung drawing niya doon. At doon sa mga nakita ko resibo, lumalabas, 3 nga ang binabayaran niya. Yung 2 lote, isang lote nung kay Miriam. Balamang, base doon sa drawing niya, kay Miriam, yung isa kay Christina, at yung isa naman yung Bahay. improvement o building o bahay niya. so, yun lahat ba yung parsela ni Miriam, isang tax declaration yon. Isang tax declaration yun, then iba may-ari. Yung sa 7 titulo. parsela ni Maria Cristina Rocco Corona, isang tax declaration Isang din tax yun. declaration din mo yun. Ngayon, yung bahay, isang tax declaration. Posible isang tax declaration din yung base sa mga resibo nakita ko. Oh, pero magkaibang mga account number. Magkakaiba, kaya magulo. Kaya nga, iba yung account number nung mga parsela sa pangalan ni Maria Cristina Rocco Corona at iba rin ang account number sa tesoreria nung lupa na ipinagbili na pag-aari ni Miriam Rocco. It appears that way, Mr. President. Oh, at yung bahay, iba rin ang account Iba naman number. din yun. Tama po yan. Pero hindi, alam mo, ang alam ko, kung kung may bahay ka, i-declare mo yung value ng lupa, assessed value, plus the improvement. Correct. Sa Minsan tax po, declaration. Depende yan sa local government unit. Minsan po naiiba. Minsan sige. naman, kung tama ang computerization mo, nasa isang tax declaration. Well, anyway, go ahead. Yeah. Mr. President, sa dahilan na nandito na rin ako, baka pwede akong magtanong ng 2 o 3 tanong lang. Go ahead. Just a clarification. Subject to the pending recross of Of the the prosecution. prosecution. Yes. Thank you, Mr. President. Isang katanungan para sa ating lead ng Defense Council. No? Ang dahilan kung bakit pinaharap ninyo ang testigo ninyo sa araw na ito para patunayan na ang lupang ito ay ibinenta noong taong 1990. Tama ho ba yun? Tama po. At kung binenta noong 1990, hindi na dapat ilagay sa SALN ni Chief Justice Corona after 1990. Halimbawa, 2011, di ba? It should be that way. It should be that way. Ngunit, doon sa SALN ng Chief Justice noong 1992, bakit nandun pa rin nakalagay yung property ng Marikina? Kasi nga hindi niya because the purchaser have not declared it in his name. So the records of whether of the Register of Deeds or the Assessor's Office will show Correct. that they are still in the name of But- the original owner. Bakit noong 1993 tinanggal na? I Kung didn't- yun ang paliwanag po ninyo. Again, I didn't get Okay, it, so please. ulitin natin. Nabanggit ninyo na ibinenta to. At mukha naman totoo na binenta noong 1990. Ang tanong ko, bakit sa SALN ng Chief Justice, nung una siya pumasok sa pamalaan, July 1992, base sa mga dokumento, naroon pa rin in July of 1992 and in December of 1992. Okay, July of 1992. I am not privy as yet to the hearing Yes. contents. And therefore, that is why I support the call of the Senate President na ang makakasagot lang ng mga katanungan na ito ay ang Chief Justice lamang. No? Kasi nandun pa rin sa 1992 SALN form. Meron ba yun? Hinihintay kong kanina tanungin ang prosecution yan, hindi tinanong. Ha? Ngayon naman tatanungin ko ang prosecution. No, Ngayon tatanungin ko naman ang prosecution. Mr. Prosecutor, you cross-examined the witness earlier, trying to prove, it appeared to me, it appeared, I suppose, to many of the senator judges as well,
na parang pinapalabas ninyo, hindi totoo at simulated yung sale noong 1990. Tama ho ba yun? Tama po yun. Yan ang linya ninyo. Para magkaintindihan tayo Tama dito. po yun, What is the tama po purpose of your cross-examination? The purpose is to show na hindi totoo yung bentahan. Tama po yun. Okay. Base sa mga dokumento meron kami dito, na galing na rin sa inyo, may mga buwis na binayaran noong 1990. Mahirap sabihin hindi totoo yun. Ang pagkaalam ko po, kung ako po hindi nagkakamali, yung mga binabayad na yun ay sa pangalan lahat ni Maria Cristina Corona. Oh. Sa mga I'm resibo. talking about the absolute sale, the deed of absolute sale. Meron doon sa likod na exhibit something. I can get to my table and read it to you. Yun po siguro binanggit nyo sinasabi. kanina, capital gains, documentary stamp tax, lahat na bayaran, pero lang yung transfer tax. Di ba ba? Naroon nga po yun, nakatakbo Naroon sa yun, likod. tama. No? So, mahirap naman. May mga pangalan dyan sa BIR. May mga halagang binayaran doon. Mahirap naman i-simulate yan way back in 1990. Ngayon lang ang impeachment. I mean, mahirap naman paniwalaan na sinimulate yan. Ngayon lang dahil nagkaroon ng impeachment. Eh kung yung mga dokumento nakalagay dyan, 1990 pa. Ayaw ko naman pong mag-speculate, pero ang alam ko po ay yung Certificate of Authorizing Registration ay wala pa po silang naipipresenta hanggang sa ngayon. Hindi po ba kapag Dahil hindi pa, noong 1990, wala pang computerized CAR. Wala pa nung panahon yun eh. Kaya nga po, di siguro naman po ngayon, pwede nang makakuha kung pwede naman po siguro Kung ililipat niya sa pangalan niya. Ganun nga po, kung talagang ililipat. Tama. Eh kaso nga po, hindi po inililipat eh. Oo. Pero hindi naman mali dahil 90% sa buong Pilipinas, mga tax declaration at hindi titulo. Sa katunayan, marami doon sa aming lalawigan sa Batangas, hindi talaga lilipat mula sa pangalan lolo sa kanilang mga apo. Tama po. Nangyayari talaga yan. Di ba? Tama po yung Batanggenyo din po ako. Talaga pong ganun sa probinsya natin. Tama po Ang nagtataka lang po ako dito, Oo. ay mukhang lumalabas, hindi na nga inilipat, pati yung deed of sale ay hindi inannotate sa title. Hindi ba pwede naman po, kung ayaw po nila ipalipat, pwede po yun. Pero at least man lang yung deed of sale, itatap doon sa titulo. At least maliwanag yung pinapatunay ninyo na you are claiming in effect it is a simulated sale. Tama po yun. Sa depensa naman, pinapakita ninyo, talagang nagkabentahan way back in 1990. That's correct. Ang isang tanong ko lang nga na nabibitin ay bakit nandoon pa rin sa SALN noong 1992? At dahil sa nabanggitin nyo kanina, hindi nyo masasagot yon. No, but Siguro 1990 nga, pinakamaganda para sumagot sa mga ibang katanungan na katulad yan, ay walang iba kung hindi si Chief Justice Renato Corona. Hindi naman siguro, sapagkat these are official transactions, duly recorded and so on. But here is my observation. 1992, wala pa po sa Supreme Court si Chief Justice Corona. Correct. So, wala itong SLN will not come into force, Your Honor. Meron kaming kopya dito 1992, first time he entered government. 1992. 1992, July. Wala. Nakalagay din dito, nakalagay Marikina, donation 1980, land Marikina. So I suppose it is the same property we're talking about. I just wanted to put that on record. At sana nakatulong ako, Mr. President. Thank you. Pero 93 wala. Nakatulong po Doon kayo. sa tatlong tax declaration. Kaya Maraming salamat po. Hindi ko maintindihan yung sistema ng declaration. So, all right, counsel for the procedure, continue with your recruitment. Wala na po akong tanong sa recross kasi nasabi ko na po kay Senator Recto yung gusto kong sabihin na hindi inannotate doon sa titulo yung deed of sale. Hindi ko na po itatanong yun. Wala na po akong tanong. Hindi mo natatanungin sa testigo. Hindi na po. Hindi mo natatapusin yung recross mo. Ha? Hindi na po. Tama na po yun. O sige. All right. Any redirect? Tapos na po.
We are through, Your Honor. All That's why right. he was on the Ang, recross. ang ating testigo ay discharged. Mr. President, Yeah, the gentleman from Senator Jinggoy Estrada from San wishes Juan. to be recognized. Isang katanungan lang po, Ginoong Vicente. Noong 1990, ano ba ho ang trabaho ninyo? Noong 1990, Opo. wala na po akong heavy equipment. Naroon ako mga payloader prior to that date. Kaya ibinenta ko nga ho yung aking mga bahay doon. Wala na nga ho akong income. So, nasa construction business ba ho kayo noong Hindi, 1990? Rental ng mga heavy equipment. Payloader in particular. Hanggang kailan ho ang negosyo yung rental ng mga heavy I equipment? started that business from 1975-76 Up to? with one unit. Medyo dumami because of some contracts. Opo. And then I put up a house in Tandasora. After that, noong 1990, naubos na nga yung mga unit, naibenta ko na. Kumita na po kayo? Siyempre, nakapagpatiyo nga ako ng bahay. Magkano naman po ang kinita ninyo? Ako, hindi ko na matandaan dahil, siyempre, alam mo, Magkano po inabot yung bahay ninyo? sa Tandasora, siguro Opo. mga 2. 2 milyon. Opo. Opo. Nakuha ko yung lote in exchange for my car and some cash. Alright. Is your business still existing? Wala na nga ho eh. Wala na. Ano na ho trabaho? Hindi na ho kayo nagtatrabaho ngayon? Meron akong share doon sa apartment ng pamilya. Yun ang aking income and then some amount from my daughter from Kuwait. From Kuwait. You have a daughter from Kuwait. Yes. So magkano ho ang kinikita nyo buwan-buwan ngayon? Kada buwan. Roughly, with my wife's earning from her apartment, then about 25. 25,000. Plus my daughter's, yung abot ng anak. Oh. Siguro may mga 5-10. Wala pa rin ho kayong balak na ilipat yung titulo nung pinagbilhan nyo kay Mrs. Corona at saka kay Mrs. Miriam Rocco. Wala pa rin ho kayong balak ilipat sa pangalan ninyo. Pag nagkaroon ako ng pera, dahil meron Magkano lang ba ho ang sinabi ni Dr. Attorney Bustiniano po, hindi po. Bustiniano na ang travel tax lang ang transfer tax 2,500 lang. hindi po ganun. Dahil nagkaroon ho ng penalty for that transferring So magkano kung babayaran nyo lahat ang transfer tax nung na titulo? Magkano ho ang abutin? roughly 200,000 yata. 200,000. So ngayon you still cannot afford Hindi to pa pay po the transfer tax Hindi pa because po. you are only receiving 25,000 a month. Nagkaroon ako ng sakit na-stroke ako twice. Kaya medyo bululo yung pagsasalita ko. Opo. Yun lang po at maraming salamat po. Travel tax. Mr. President, Yes. Yes. Senator Frank Drilon wishes to be recognized. Senator Dillon has the floor. Ilan lang katanungan po. Sabi niyo, binenta niyo yung bahay niyo sa Tandang Sora ng 2 milyong piso. 3.5 po. Hindi, 3.5 million. Opo. Kailan niyo po binenta ito? Early 1990. Early 1990. Hindi po prior to 1990. Hindi po. Ha? Kaya ho nung mabenta ko, naghanap po ako ng lilipatan ng bibiling bahay. Mhm. So, kailan niyo po binenta ulit ito, yung sa Tandang Sora? Early 1990? Early 1990. Mga Enero kaya? Enero, Pebrero, somewhere. Okay. Bakit po noong sa deed of sale na may petsang 26 July 1990, yung inyong address ay Tandang Sora pa rin? Opo. Bakit po? Doon pa po ako nakatira. Sabi niyo binenta niyo na. Medyo natagal na ako na nabayaran noon Unti-unti binayaran sa akin. Unti-unti binayaran sa inyo. Bago nung ma-fully paid na, doon ako umalis. I see. Installment ang bayad sa inyo. Hindi during from February, siguro February,
up to July. Hanggang hindi ako nabibigyan ng full payment, di pa ako maalis sa bahay na yun. Hindi ka pa umaalis habang hindi pa buo yung bayad. Opo. Alright. Ngayon, kayo po nakatira noon nung ginawa po itong deed of sale sa 22 Philand Homes. Ilan? Opo, Tandang Sora. Tandang Sora. Si Mrs. Corona ay taga Xavierville, Loyola Heights. Opo. Yung residence certificates nyo po ay Quezon City. Opo. Ngunit noong nagbenta kayo, nang binili nyo po itong lupang ito, lahat kayo nagpunta ng Makati. Opo. Bakit kaya? Kumuha ko dito ng sedula, and at the same time, nagpanotaryo ako ng deed of sale. Ano paano po? Nagpanotarize ko kami ng deed of sale. Nagpanotarize kayo ng deed of sale. Teka, noong binenta nyo po yung Tandang Sora, may sedula na po kayo nun? Ano? Ha? Meron. Meron. Yung sedula nyo, iba doon sa sedulang Ay, nawala nga ho yung sedula ko, kaya kumuhuli ako eh. Nawala yung sedula nyo? Opo. Okay. Ngayon, doon po dito sa deed of sale, sino ang testigo po dito? Si Renato C. Corona. Opo. Sino po itong isang testigo? Ay, di ko lang natatanda kung sino yan. Mayroong Regina? Mayroon ba kayong Regina ang kilala? Hindi ko na, Hindi ko po mabasa ang kanyang family name, pero Regina, hindi po kilala. Ito po bang kayo, si Mrs. Cristina Corona, si Renato Corona, Opo. at isa pang testigong may pangalang Regina? Opo. Kayo po ba lahat nagpunta ng notaryo publiko sa Makati? Opo. Lahat kayo, apat? Opo. Ay, di kasama yung babae. Ha? Hindi kasama yung babae. Yung Reyna, hindi ko nakita yun. Pero ang sabi dito, pinirmahan at nilagdaan sa presensya nitong Regina. Yung abogado ho ba yan? O yung witness? Testigo po, testigo. Ito po. Witness ho yan. Ano? Opo. O, hindi ko nakita ho yan eh. Ha? O sige. Hindi na po ako magtatanong at lalo akong nahihirapan. Mr. President. Gentleman from... Mr. President, Senator Alan Cayetano wishes to be recognized. The Minority Floor Leader. Magandang hapon, Mr. President, ginong witness. Magtatanong lang po ako para medyo na-clarify ko rin po. Ginong witness, magandang hapon po. Good afternoon, sir. Ayoko po kasi, Mr. Witness, magkamali dito. At kung ano man magiging paghuhusga namin, kung guilty o innocent, gusto ko makasiguro kami. Kaya hindi ko po kini-question ang integridad nyo. Pagpasensya nyo po, magtatanong po ako at bumubusin na lang po ako at mawalang galang sa ibang tanong. If it seems that I'm questioning yung iba nyong statement po mamaya. But hindi po yun ang intention. Para lang po tayo hindi magkamali mamaya. Narinig nyo po yung sinabi ng prosecution po, no? Na ang teorya nila o lumalabas po sa kanila ay nagtatago ng property ang Chief Justice sa inyo. Yan parang ang gusto nila palabasin. Pero ang sinasabi ng depensa at sinasabi nyo, hindi totoo yon. Talagang binili nyo. Tama po ba? Binili ko yan. Diyan ako nakatira ngayon. Sige po. So yun po ang mga... So parang ang gusto nilang palabasin ay nagtatago ang Chief Justice ng property sa inyo. Pero lumalabas ngayon, sa inyo yon, baka kayo pa nagtatago ng property sa pangalan niya. Adiyo. Dahil nasa pangalan pa niya. Hindi ho. Ito po ang tanong ko. Nung 1990 po nung binili nyo, pakiulit po, bukod po sa pagbenta nyo ng lupa ninyo, ano pong trabaho pinagkakakitaan nyo nung panahon po na yon? During that time, meron akong payloader for rent. Payloader? Nag-umpisa ako 1975. Ngayon, nag-isang unit. And then, nagdagdagan yun. So gaano kalaki po yung bahay nyo sa Tandang Sora nung panahon na yon? More or less lang po, yung lote at saka Yung bahay. lote is about 1,900 square meter. And then, yung bahay ko, mga nasa mga
200 square meter. So mga monthly po, magkano ang pumapasok sa inyong kinikita nyo nun sa payloader po? During the time when I have 5 units, kasi ang diesel nung araw is only 1 peso. Eh ngayon, 47 na ho eh. Something like 30,000, 40,000. So sa madaling sabi, gainfully employed o may pambili kayo nung panahon na yon. Meron ho. Tapos nung binenta nyo po yung lupa, nagpagawa naman kayo doon sa bagong binili nyo kay Mrs. Corona, tama Yes ba? sir, yes sir. Saan po kayo tumira habang ginagawa po yung bahay? Doon sa tabi ng, ng Marikina din. Nagrenta ho ako ng 4 months. At So, sige apat na po. buwan ho ako nagrenta ron, tapos para na mabantayan ko yung construction. So mga 4 na buwan po kinonstruct yung bahay Oo. niyo po. Mabilis po kasi pag binabantayan talaga ng may-ari. ho, no? Hindi lang ho 4 na buwan. May Matagal ho lang yan na nabuo dahil kinulang na nga ho ko ng pera, ng funds. More or less po, magkano ulit ang bili nyo doon sa lupa kay Mrs. Corona? 1 million ho sa dokumento, 1 million. Anong ibig sabihin sa dokumento? Yung absolute deed of sale, Iba ba ho yung actual nyong bili at saka yung nasa dokumento, pareho lang? pareho lang ho. So, 1 million. 18. Tapos magkano po ang paggawa nyo ng bahay nyo? Inabot ho yun ng, ng mga almost 2 eh. Okay. So, halos naubos nyo po yung pinangbenta nyo ng bahay nyo. Opo. Pero hindi pa ho tapos. Malaki ho ba ipon nyo nung panahon na yun? Wala na ho kung naipon dahil yun lang perang napagbilang ko ng bahay, Yun na rin po ang ano. yun na rin ang So, yung ginamit ko. kinikita nyo, halos yung Wala na ho kung kinikita noon, naibenta ko ng mga units ko. Okay. Yung 7 titulo ho, it refers to 2 lots. Gano'ng kalaki po yung 7 titulo? 8 ho. 8 titulo, Refers to 2 lots 2 property. na 1,000. One property is 7 titles and the other one title. And then, kinonsolidate nyo lang po yun. Bali isang, gano'ng kalaki po yung buong lugar na yun? 3,400 square meter. Simula po noon, doon na kayo tumira. Doon na ho ako nakatira hanggang ngayon. Simula ho noon hanggang ngayon, meron ho bang tumutulong sa inyo yung pag nagbabayad kayo ng buwis o kayo na ho mismo? Kayo ba pumupunta sa Marikina o may inuutosan lang po Ako kayo? mismo ang nagpupunta ron kasi meron ho akong income doon sa apartment ng pamilya. Which is Ted. Yung misis ko, meron din ho siyang apartment and then my daughter. May kasambahay po kayo? May katulong po o driver? Dalawang lalaki yun, gardener. I'm in the habit of doing bonsai. Opo. So, 2 gardener pero wala ho kayong And katulong. that's the reason, kailangan ko malaking lote. Kaya ko po ito tinatanong, no, para ma-ascertain ko bilang Senator Judge whether or not sa'yo talaga yon o... Akin talaga ho yun, kahit na bukas pupunta kayo sa bahay ko, doon ako tutulog. Pero alam po, pwede po kasing pinagamit sa inyo at pinabantayan. Hindi po ba? Okay. Hindi po, akin yun. Nung nagka-stroke po kayo, sino nag-alaga po sa inyo? Kung pwede ko lang po itanong. Yung matandang asawa ko. Yung asawa niyo po nag-ano sa inyo. Close ba ho talaga kayo sa mag-asawang Corona o hindi po? Paki-describe po yung relationship mo sa Ang kanila. relasyon ho namin yan, nung grade school pa yan, high school na ako, dahil 7 years at ako dyan eh. Ngayon, nakita ko yan nung araw nasa Ateneo, grade school. Eh di, siyempre, malaki difference, hindi masyadong pinakakausap yan. And then, nakita nga kami, nang malabang ko siya may-ari ng property because of the broker. Nung malabang ko, sana nalaman ko earlier para hindi na ako nagdaan sa broker, para yung may tatawad ko sa presyo, hindi na siya magbibigay ng komisyon. Sino po yung broker? Naalala niyo po? Mrs. Something, ando din sa Marikina nakatira. I forgot the name. Kasi po kanina, late po ako dahil masama pakiramdam ko. Pero Opo, wala pinapanood nga ko. kayo dyan kanina, kayo nga hinihintay ko Magaling po kayong witness. Talagang. Kaya lang po, medyo masama pakiramdam ko. So, pinapakinggan ko po kasi yung si Justice Cuevas, tinatanong yung relationship mo. Sabi mo, inaanak, kinakapatid, di ba? Opo.
Kaya lang nung tinanong ka kung nag-uusap ba sa telepono, Hindi ko nga ho nakakausap yan. pero bayad po kayo, wala kayong utang sa mga corona. Wala ho. Kasi usually pag 20 years kayong hindi nag-usap, either may utang na tinataguan o kaya magkagalit. So kung close po talaga kayo, ni sa mga party po ba o family gathering, hindi kayo naiimbita? Dahil nung mawala na yung father ko at saka father niya, dahil magkabarkada ho yun eh. Hindi na ho kami masyado nagkikita. Kasi po, dun po nagkakaroon po ng diskusyon ngayon kung bakit kayo nagtiwala at hindi nyo nilipat yung titulo at sabi nyo close kayo. Opo. Pero ngayon sinasabi nyo po, magkadugo kayo pero hindi naman kayo nag-uusap 20 years na hindi kayo Hindi ho, ito, bali, ang tinatawag natin sa Tagalog yung kinakapatid. Opo. Yun lang. Pero second cousins din po. Opo. So dalawa relasyon nyo. Hindi, ang mother niya, ninang namin sa wedding. Nung unang asawa ko. But aside from that, isa kang koronado, so sa dugo, magka-related din po kayo. Opo. Pero yung kung close kayo, in the sense na meron po ba kayong personal relationship? Wala ho ba siya? Wala ho. Hindi masyadong- Pero yet nagtiwala pa ho kayo. Tiwala nga ho ko dahil barkada nga ng tatay niya. Nakaraan mga araw po, napanood nyo po yung madre sa TV. Opo. Nung napanood nyo, nakita nyo may away sila sa property. Opo. Hindi kayo medyo nagdalawang isip, kailangan ko ba ilipat na yung titulo na to? Hindi ho. Dahil naniniwala Malaki ko. tiwala ko dyan. Oo. Even if hindi kayo ganun ka-close sa kanila. Opo. Anyway, Tatlo magkakapatid yan eh. Kilala ko lahat yun. Si Arturo, tapos si Ruben. so ibig sabihin po, kilala nyo sila, wala lang kayong personal relationship, Opo, but opo. because of your parents and their parents, Opo. nagkakaroon kayo ng relationship pagkakakilala Opo. doon. No? Last po, hindi po kayo nag-isip na baka mabenta ulit yung lupa nyo? Kasi hindi po naka-annotate man lang eh. Hindi po, naniniwala ko doon sa absolute dito sila sa akin ho at titulo. Yung anak nyo po nasa abroad pa po, nandito na. Kaalis lang ho. Kaalis lang. 2 months ago. Doon po. Dati nasa Dubai yun. At punta lang Bahrain. Ngayon nasa Kuwait. Oo. Well, salamat Mr. Vicente. Yun lang po, no, dahil magiging napaka-essential yung testimony mo sa desisyon namin kung kanino ba talaga ang property na yun. Salamat din ho sa pagtatanong niyo. Thank you, Buti Mr. dumating President. kayo. Salamat po. Mr. President, Yes, Mr. President, Senator Loren Legarda wishes to be recognized. the gentle lady from Antique, Malabon, and the Philippines. Thank you, Mr. President. After all the questions that have been asked, what we just need to ascertain is whether the property really belongs to Mr. Vicente and whether indeed it was a simulated sale or whether the property actually belongs to him. Kaya karagdagang tanong lang po, Mr. Vicente, banggit kayo ng banggit ng asawa nyo. Hindi ako sigurado po kung nabanggit nyo yung pangalan po ng asawa nyo. Sino po yung asawa nyo? Yung pangalan po. Pangalan. Opo. Apelido Morales. Hindi, kayo po, Mr. Vicente. Oo. Ang asawa po nyo, Estrelita Morales. Vicente. Opo. How long have you been married? Kanong katagal na po kayo? Naku po, tagal na nun ah. Do you live 46 years. Estrelita Morales Vicente? Opo. Yes. Kasama po nyo ang inyong asawa sa inyong bahay? Opo. Siya lang ho, asawa ko Opo. po sa bahay doon. Mula po ba nung inyong pinatayo ang inyong bahay, ay kasama po nyo ang asawa nyo sa bahay nyo? Opo. Ganong katagal na po kayo sa bahay ninyo? 22 years na ho. Mula nung binili nyo yan mula Opo. kay Chief Justice Corona o Opo. sa kanyang pamilya. Paano nyo mapapatunayan kaya sa amin na talagang doon kayo nakatira at nasa inyo ang property, maliban sa pumunta kami ron na wala po kaming panahon. Ang katanungan ko po ay, meron kaya kayong kamag-anak sa gobyerno o kakilala dito na nakapunta na sa bahay nyo, sa Vicente side, Morales side, o maski sino man na maari makatestigo na talagang sa kanila yan, nakatira sila dyan. At hindi kay Corona yan, kundi sa Vicente family. Is there anyone in this room or anyone at all that we could probably know who can say you actually own the property or your house?
Yung mga kilala ko, mawawala na sa Supreme Court eh. Ano po? Mawawala na sa Supreme Sino po? Court. Hindi pa. Yung dalawa nandun pa, yung isa wala na. Conchita Carpio Morales. Bali, yung asawa, pisang buo ng misis ko. Ulit po. Estrelita Conchita Carpio Morales. Estrelita Morales Conchita Vicente. Carpio Morales. Ombudsman. Ombudsman. Former Justice Opo. Conchita Carpio Morales. Nagpupunta ko sa bahay. Did he testify on that earlier? That's why. Did he testify on that earlier? Oh, okay. So you're saying it for the first time. Okay. Because I went to the restroom Nagpupunta ko siya earlier. sa bahay ko. I see. Because- Ombudsman Conchita Carpio Morales is a first cousin Of of my- the Estrelita husband. The Morales husband. Opo. Vicente, ang Opo. asawa, because she's a Opo. Carpio. And she's been to your house? Yes. How many Once. times? Once. Once. She Once or knows twice that a you day. actually own your house and you Yes, live there. Yes. Is there anyone else? Justice Del Castillo, who's now sick in the Asian Hospital. He's growing bonsai. And I'm growing bonsai also. And he's also been to your house po. Yes, Nagpunta he's na po. been to my house. So a former justice now ombudsman and another justice have been to your house. Yes. Nakita po kayong nakatira doon Opo. at hindi kay Justice Corona yon Opo. at kayong mag-asawa po ang nakatira doon for Opo. 22 years. Yun na po ang aking katanungan. Gusto ko lang pong malaman kung talaga pong kayo ang may-ari noon, hindi po na sinususpetsahan namin kayo, just to be able to clarify all and put all the statements together. Yes. Salamat po. Salamat po, Mr. Vicente. Majority Floor Leader. Mr. President, Yes. there being no other senator judges to propound questions, may we move to discharge the witness? The witness is discharged. Thank you. Majority Floor Leader. Mr. President, we believe that the Chief Counsel for the Defense has a manifestation. The Chief Counsel for the Defense. I was about to move for resetting, Your Honor, because it's already 6:40. And Yes. secondly, the witnesses whom we intend to present had already asked our permission to be able to leave, Your Honor. Yes. Majority Floor Leader. So, Mr. President, we have other matters. Yeah, proceed. Mr. President, on the participation of lawyers of Chief Justice Corona in the press conference alleging that some senator judges were offered 100 million pesos each to defy the TRO issued by the Supreme Court, the impeachment court required the defense counsel, particularly Attorney Jose M. Roy III, to cite the source of their information and the names of the senator judges offered. Attorney Jose M. Roy III was cited for indirect contempt yesterday, and the penalty to be imposed was discussed in caucus. The impeachment court is now ready to rule, Mr. President. Thank you. Well, the ruling of this court is as follows. In relation to the finding of this court that there are sufficient and justifiable reasons for citing Attorney Jose M. Roy III for indirect contempt of court, Attorney Roy is hereby reprimanded for not being candid and for taking lightly his commitment to the court by failing and or refusing to give the required information. This court must assert its dignity and honor in these proceedings. The implication of the statement of one of the members of the defense panel is rather serious because it in effect suggests that this court could be paid in making a decision. And I do not think that it is proper, that is a proper thing to even think about this impeachment court. We may be politicians, but we have our own integrity and honor that we have earned over time.
the court would like to remind and sternly warn the parties that it will not tolerate any further act which would cause any disrespect to the court or any of its senator judges. So ordered. Mr. President. Majority Floor Leader. Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer, Yes. may I be heard, Your Honor? Yes. Mr. Presiding Officer, my apology and the apology of the Defense Counsel is on record. We stand by our actions. I accept your judgment, and I thank you for sparing Defense Counsel. Be that as it may, it is my privilege to serve the penalty in behalf of Defense Counsel. I honor the judgment of the court, and we all stand reprimanded, and we shall be guided accordingly. Thank you, Your Honor. Thank you. Majority Floor Leader. Mr. President, this morning, Counsel for Chief Justice Corona filed a motion to cite the House Majority Floor Leader, Neptali Gonzalez Jr., guilty of contempt of court. Mr. President, to allow our colleagues time to go over the pleading filed, I move that the matter be taken up at our caucus on Monday, 19 March 2012. Is there any objection? There being none, the motion shall be considered by the court in its caucus on Monday, March 19, 2012. Mr. Presiding Officer, Yes. What's the pleasure of the Chief Defense Prosecution? with respect to that motion to cite in contempt the Majority Leader, we will file an opposition before the caucus on Monday. Noted. That's all, Noted. Mr. President. Majority Floor Leader. Mr. President, may we ask the Sergeant at Arms to make an announcement? The Sergeant at Arms will now please make the announcement. Please all rise. All persons are commanded to remain in their places until the Senate President and the Senators have left the session hall. Mr. President, there being no other business for the day, we move that we adjourn until 2 p.m. of Wednesday, 14 March 2012. Is there any objection? There being none, the trial is hereby adjourned until 2 o'clock of Wednesday, March 14, 2012.